Sa loob na ng maraming panahon, itong 7 huling mga salita ng ating Panginoon sa krus ay naitatag sa iba't ibang anyo ng mga pagdarasal at debosyon para sa ating mga reflections, meditations, and consolations during our personal trials and hardships, in observance of the season of Lent, and during Holy Week, most especially during Good Friday. Binibigyan natin ng diin at halaga na habang nasa huling mga oras na ng ating mahal na Panginoon sa krus, may mga binigkas siyang mga salita na may malalalim na kahulugan sa ating pagninilay sa kanyang pagdurusa at kamatayan. Tuwing Kwaresma, ang debusyong ito ay naging malaking bahagi na ng buhay at pananampalataya nating mga Katoliko, ng ating inang simbahan, ang Iglesia Katolika, noon pa. At mas mahigit na pangangailangan natin sa ating kasalukuyang makamodernong panahon. Kaya samahan niyo po kami na muling tahakin at pagnilayan ang mga salitang ito. Ang 7 palabras o ang 7 huling mga salita ng ating mahal na Panginoon sa krus. Ang pang-apat sa 7 huling mga salita ng ating Panginoong Hesukristo sa krus. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? My God, why have you forsaken me? Ito po ay makikita sa Marcos, chapter 15, verse 34. Pagnilayan po natin. Maraming minsan ang mga non-believers na nagtatanong sa atin, ano bang klaseng Panginoon meron kayo? Bakit kung siya rin ang anak at siya rin ang ama, bakit pa niya sasabihin sa ama o bakit niya pa itatanong sa ama na pinabayaan siya? So dito parang makikita natin na sinasabi niya sa ama na iniwan siya, pinabayaan siya sa kanyang kahirapan. Nung nasa college ako, ito rin yung isang struggle ko, di ba? Yung titingnan mo na bakit sinabi niya ito. Ano ba ang kanyang reason? So ano nga ba? Is it despair? Anong despair? Despair is yung walang pag-asa. Di ba? Katulad ni Judas. Di ba? Nahulog siya sa despair. Wala na siyang makikitang hope. So he ended his life. O ito ba'y damnation? O talagang siguradong itinakwil ka na ng Diyos, di ba? Ng iyong ama. Sa case ng ating Panginoong Hesukristo. So sa palagay ko, ay hindi. Ako po, every Holy Week, ako'y tumatakbo sa Salmo 22. Bakit sa Salmo 22? Kasi nang sinabi niya ito, katulad lang na nagsabi ka ng bayang magiliw. Ibig sabihin, yung sinabihan mong bayang magiliw, alam na nang nakarinig sa sinabi mo kung anong ibig sabihin ng bayang magiliw, ano ang kanyang lyrics o ano kanyang mga words and so on and so forth. Ano ba ito? Itong pambansang awit? Anong karugtong nito? Perlas ng silanganan, alab ng puso, and so on and so forth. So sinabi niya ang start nito to guide us, to signal us na ito yung ibig niyang sabihin. Now remember, during this time, hirap na siya. At ang process ng crucifixion ay ini-stretch ka. Hinihila yung katawan mo ng iyong bigat, ng weight ng iyong body. Diba? Hinihila yung dalawang kamay mo kasi nga dalawang kamay mo yung nakabitin, tapos yung paa mo naman hindi makatadyak dahil true and true din ang pako sa iyong paa. So mahirap ang sitwasyon ng ating Panginoon, and every time na mag-exhale siya, mahirap mag-inhale kasi nga may pressure sa kanyang lungs na ito'y parang pinipiga ang kanyang lungs. So sinabi niya yung start nito. At ano ba ang Psalm 22? So ang Salmo, generally, kung titingnan natin ang mga Salmo is may theme yan. Diba? May theme like halimbawa, Psalm ng Thanksgiving. Ito po ay awit ng pagpapasalamat, di ba? Thanksgiving. So yan ang general na theme ng Salmo na yan. Pero mostly,
Ang Salmo po ay may theme ng lamentation. Ibig sabihin sa start ng lamentation, ito po ay nagsasabi kung ano ang nangyayari. Ano ba ang kasakit? Ano bang kahirapan ng nadadaanan ng nag-aawit ng Salmo? Dahil sa, yan ang second niya na reason, dahil sa ano man ang reason ito. Usually, dahil sa kasalanan, dahil sa betrayal, dahil sa mga maling gawa. Ang pangatlo naman ng Salmo na, so una is usually yung kahirapan, tapos anong rason. Ang pangatlo ay nakikita ang pag-asa. Ang pag-asa na nandyan ang Diyos. Hindi ka papabayaan, lalapit ka sa Diyos, naririnig ka ng Diyos. Is awit ng luwalhati. Awit ng thanksgiving. So generally yan ang theme ng Salmo. So kaya titingnan natin sa bawat misa, kasi hindi masyadong pinagninilayan natin ng Salmo, di ba? Usually pinagninilayan natin ng Gospel. Hindi na nga tayo nagninilay sa first and second reading. But generally ito yung takbo ng Salmo. At kung titingnan natin, at the very end ng Salmo is thanksgiving. Yung pananalig sa ating Panginoon na tayo ay sasagipin sa kung anuman ang ating kahirapan. At yan din po ang Psalm 22, kung saan ang kanyang start is, my God, why have you abandoned me? So napakaganda po kasi sinasabi sa atin ng ating Panginoon na nasa Salmo 22 ang lahat na ito. Puntahan natin at pagnilayan ang Psalm 22 at dyan po tayo makakita ng pag-asa. Trust and hope in the future that God will never abandon us. So sa akin lang, hindi po ito despair. Hindi po ito damnation. Hindi ito walang pag-asa o ito'y total na pagpapabaya ng Ama sa kanyang anak. Ng Diyos Ama sa kanyang Diyos Anak. Hindi po. Ito ay ang pagdirect sa atin. Ito ay ang pagsabi sa atin. Ito ay pagtugon sa atin. Iniwan sa atin ang isang bagay na dapat natin balik-balikan. Hindi lang during Holy Week, hindi lang during Good Friday, kung hindi sa bawat panahon na parang wala na tayong pag-asa sa kahirapan ng buhay. Puntahan po natin ang Salmo 22, 22. Basahin po natin at sa kahuli-hulihan ito nagsasabi na, ikaw ang aking Ama, ikaw ang aking Diyos, at alam ko na hindi mo ako papabayaan. So sana po ay maging mataimtim ang ating pagpapanalangin at ang ating paghahanda ngayong Holy Week na, Semana Santa na, the final journey ng ating Lent. Papunta po sa Pasko ng Pagkabuhay. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig at pagsusubaybay at pagsusuporta ng ating munting tahanan dito sa Facebook at sa YouTube, ang ating Pesma Plus. May God bless and keep us through Jesus Christ our Lord and Savior. Rex po from Chicagoland. Have a very blessed Holy Week.